Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya Malulang Bangsamoro. Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig ng himpilang ito ng DXJC 92.1 Voice FM Cotabato at nanonood sa official FB page ng 92.1 Voice FM. Kasama ko ngayon ang aking kasama na angkor sa programang Tadaman sa 92.1 Voice FM tuwing linggo ng hapon at ang researcher ng Tadaman, Dr. Abdul Wahid Hasim at Sheikh Edwin Anayatin. Sa ngalan din ng aming program director at ang admin ng Voice FM, Sir Toalid Alfonso at Sir Tobin Abdullah. Ngayong hapon, isang espesyal na panayam ang ating matutunghayan Kabangsamoro sa iginagalang at masipag na presidente ng Cotabato State University, Professor Dr. Sema G. Dilna, na muling itinalaga bilang presidente ng universidad para sa kanyang ikalawang termino. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nasaksihan natin ang maraming makabuluhang pagbabago at pag-unlad ng CSU. Ngayong siya ay muling pinagkatiwalaan ng posisyon, ating aalamin ang kanyang mga plano, adhikain at pangarap para sa hinaharap ng universidad at ng mag-aaral nito. Kaya huwag natin palampasin ang pagkakataong ito upang mas makilala po natin ang ating presidente at ang direksyong tatahakin ng CSU sa mga susunod na taon. Sir President Professor Dilna, isang malaking karangalan po na makapanayam kayo ngayong hapon. Ang inyo pong pagbati sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood ng FB page ng 92.1 Voice FM. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Binabati ko po ng isang magandang hapon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng mga tagapakinig at suki ng Voice FM Cotabato, sampu ng lahat ng mga taga Bangsamoro Region and Cotabato City. Nagpapasalamat ako sa pong may kapal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at binigyan pa tayo ng second term para ipagpatuloy ang ating vision, mission, goals and objectives ng ating pamantasang Cotabato State University at pati na rin po sa Board of Regents at lahat ng mga stakeholders katulad ng ating mga university officers, faculty, alumni at higit sa lahat sa ating mga estudyante. Ang unang tanong po namin, Sir President, sa inyo pong unang termino, ano po ang naging kontribusyon ng CSU sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at paano po ninyo gagamitin ang mga aral na ito sa inyong ikalawang termino? Unang-una po, ang ating pamantasan ay malaki po ang kanyang ginagampanan sa pag-unlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, lalong-lalo na po sa edukasyon na kailangan po ng ating Bangsamoro Region, ang technical people and yung edukasyon ng ating kabataan. Ang ating pong mga graduates, lalong-lalo na po yung mga pumasa ng licensure examination tulad ng ating mga licensed engineers, licensed teachers, licensed foresters, licensed agriculturists, licensed social workers at licensed fisheries ay nandiyan na po sila sa Bangsamoro government at malaki po ang kanilang may tulong sa pag-angat ng at pag-unlad ng ating Bangsamoro region. Ano po ang inyong pangunahing layunin para sa CSU sa inyong ikalawang termino bilang presidente? Unang-una po ay ipagpatuloy natin yung natamasa nating progressive and success ng ating pamantasan tulad ng mataas na rating ng ating licensure examination results at saka nung level ng accreditation and the certificate of program compliance ng ating mga programs. So ito po ay ipagpatuloy natin para mas lalo pang magkakaroon ng quality tertiary education sa ating pamantasan. Dahil yun po ang kailangan natin ay quality education para maganda po at effective and efficient ang serbisyo ng ating mga graduates sa ating komunidad, lalong-lalo na sa Bangsamoro Region. Ano po ang pinakamalaking hamon ng inyong hinaharap sa unang termino at paano po ninyo ito nalampasan? Unang-una po, ang aking unang term ay pandemic time.
So, nalampasan natin yon unang-una sa ating prayer and efforts, especially po yung ating collegial and collaborative efforts ng ating mga kasamahan. Dahil tulad ng sinasabi ko, kailangan natin ang prinsipyo ng bayanihan na kung anumang bigat ang ating dinadala, pag sama-sama tayo magbigay ng efforts sa ating mga duties and responsibilities, walang imposible pag tayo po ay sama-sama, magkakaisa or unity at gagamitin natin ang ating mga functions bilang officers, bilang faculty members, magturo ng maayos. Ang ating mga estudyante ay papasok din ng maayos sa kanilang mga subjects o klase at ang administration ay full support sa operasyon ng ating pamantasan. Malampasan natin ito dahil tayo po ay sama-sama at tayo po ay humihingi ng gabay at tulong sa pong may kapal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano po ang mga konkretong proyekto o programa na maaari pong asahan ng mga estudyante, guro at kawani ng CSU? Unang-una po ay ipagpatuloy natin yung infrastructure project, ang ating pakipag-collaborate o link sa Bangsamoro Government kung saan tayo po ang pinakamalapit na pamantasan sa Bangsamoro Government dahil ang seat of government, hindi ibig sabihin na may pabor-pabor. Pero dahil ang Cotabato State University ay nasa lugar mismo ng Bangsamoro seat of government sa Cotabato City. So tayo po ay malapit, maka-follow up, makahingi, maka-request ng ating mga pangangailangan sa ating mga ministers at saka sa mga parliament members ng Bangsamoro Government dahil malapit lang po tayo at kitang-kita nila kung ano yung pangangailangan ng Cotabato State University bilang Center of Education sa Bangsamoro Region at alam naman natin na karamihan po sa mga ating kabataan, lalong-lalo na po yung mga poor but deserving students ay dito na po nag-aaral sa Cotabato State University. So sa tulong ng Bangsamoro Government at tayo rin po ay nasa operasyon din po at connected pa rin tayo sa National Government through the Regional Office Number 12 ng Commission on Higher Education, Department of Budget and Management, NEDA, DOST, and tayo po ay isang kung sa halaman pa at hayop o tao, tayo po ay mestizo o hybrid na napakaganda po ang ating species, napakaganda po yung ating pagkabuo dahil dalawa po ang ating may nanay at tatay tayo, buong buo ang suporta ng ating mga magulang na Bangsamoro Government at ng Region 12. Ang inyo pong mensahe sa buong komunidad ng CSU, lalo na sa mga estudyanteng umaasa sa mas magandang kinabukasan sa ilalim ng inyong pamumuno. Unang-una po ay akin pong uulitin yung definition ng university according to Chairperson Prospero de Vera during our inauguration noong July 2021 ng conversion ng then Cotabato City State Polytechnic College into Cotabato State University, in which Chairman de Vera defined university is a community of teachers and scholars. Ibig sabihin, walang other business sa pamantasan kundi po ang pagkakaroon at acquiring knowledge, wisdom, knowledge, skills, and a proper behavior or attitudes para magkakaroon ng law-abiding citizen ng ating country or ang ating nation. So, yun po ang pinaka-importante dito ay meron tayong proper knowledge, proper skills, and most especially our values na tayo po ay matransform ng university pagkatapos nating mag-aral sa university na ito. So, ang kailangan doon ay disiplina, respeto. Tayo po ay magkakaroon ng matibay na puso at magkakaroon tayo ng husay at dignity at dangal para yun po ay makamit natin. Sama-sama tayo
united tayo at huwag po tayo gagawa ng kawalastugan at yung anong bagay na hindi makabuti sa ating pamantasan. Tayo po ay magkaisa, one CSU, one Cotabato City, one BARM, one Philippines. Shukran po, sir. Shukran din po Dr. Hatabilon, kay Dr. Abdul Wahid Hasim at kay Ustad Edwin Anayatin ng Voice FM. Magandang hapon po. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum. Shukran po, Sir Presidente, Professor Dilna, sa pagkakataong ito na kayo po ay aming makapanayam sa himpilang sa 92.1 Voice FM. Ako po si Kabang Saborong Voice 29 Hatabilon, kasama ko sina Dr. Abdul Wahid Hasim at Sheikh Edwin Anayatin sa programang Tadaman tuwing linggo na hatid sa inyo ng DXJC 92.1 Voice FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.